Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Magandang araw sa ating mga subscriber, lalo na sa ating mga viewers at saka sa member sa OMG TV channel. So, dun sa hindi pa nakapag-subscribe sa OMG TV channel, maganda na mag-subscribe kayo para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. At saka yung gustong magpa-member, so mas maganda na member kayo dito sa OMG TV channel kasi doon tayo unang tumitingin kung sino yung pwede nating mabilhan ng mga barya. Okay? So ang i-share ko sa inyo mga kabarya, itong 10 piso. May ilang piraso dito mga kabarya na nakuha natin. Yung mga presyo galing online, ibigay ko sa inyo para malaman nyo rin kung anong klase or uri ng mga 10 piso ang merong mataas ang halaga. Okay? So itong mga 10 piso natin ay napakarami. So napakarami din ang common. Merong mga 2006, 2005, 2004, 2003 na mga common. So ang semi-hard to find dito mga kabarya is yung year 2000, kayong 2001 na Daiwan B, then meron namang Daiwan D, yung 2002. So yan ay mga semi-hard to find at may marami din tayong mga hard to find mga kabarya tulad ng 2007, 2009, then yung mga hard to find sa 2008 na Dai 2 at saka Dai 3. At saka meron din tayong hard to find mga kabarya na yung kakaiba ang mga varieties. Semi-hard to find na 2016, 2014 at doon sa 2015 meron din. So kung meron ka niyan mga kabarya ay talagang mapakinabangan mo ang mga ganyang klaseng mga 10 piso na barya. Lalo na yung ating commemorative na 10 piso tulad ni Miguel Malvar, Antonio Luna, yung Apolinario Mabini, meron namang Andres Bonifacio. So meron akong sample dito mga kabarya, itong 10 piso BSP Philippine 2014. Ito ay Apolinario Mabini, 150 years commemorative coin. So nasa limited edition lamang ang nakalagay dito. So nagkalaga na siya ngayon sa 700 pesos yung isang piraso. So malaki na mga kabarya ang presyo nitong ating commemorative. Kung ibabase natin sa numista ay napakalaki na ang presyo nitong online. Kung ibase mo lamang sa presyo ni numista, nasa standard price pa rin ang kay numista. Okay? At meron namang normal or common coin dito mga kabarya. Ito ay 10 piso na 2002. Ngunit ay meron siyang error. So nagiging rare ang isang ito. 10 piso ma-Shen struck error coin. So ayan ang nakalagay. Sa ganitong error, may halaga siyang 350 pesos. At yung ating 2008 na Dai 3 na 10 piso. So meron din siyang presyo mga kabarya na 89 pesos. So ito yung sinasabi natin kanina na semi-hard to find sa 2008. So kanyang presyo 89. Mataas na rin mga kabarya ang presyo na 89 pesos sa isang 10 piso na barya. At merong rare coins 1866 to 2016. Ito ay General Antonio Luna, Philippines, commemorative. So meron siyang presyo dito mga kabarya na 300 pesos ang isang piraso. So tumaas na nga yung presyo nitong ating mga 10 piso na mga rare at saka kahit common, tumaas na rin mga kabarya. Ito halimbawa ay isang common na 2005. So 10 piso coin year 2005, meron siyang 200 pesos ang kanyang presyo. Meron pa dito mga kabarya, BSP 10 piso 2012. Ito ay error. So kung makikita nyo sa larawan, meron siyang mga error na naka-arrow. Napakaraming error. So meron siyang halaga na 350 pesos. At another, yung ating year 2017 na 10 pesos. So error din mga kabarya, meron siyang 850 ang isang piraso. So IBSP 10 piso error coin 2017. So isa pang 2006 na rare 10 piso coin. So meron siyang presyo mga kabarya na 1,800 pesos. So sinabi niyang rare, wala namang detalye, ngunit malaki ang kanyang presyo, 1,800 pesos. At another na 10 pesos semi-hard to find. Ito ay year 2008. So ayan 500 ang kanyang presyo. So napakalaki na rin mga kabarya ang 500 na presyo nitong 2008 na 10 pesos. Merong year 2000 at 350. Ito ay semi-hard to find na 10 piso year 2000. Kanyang price 350 pesos. Okay? At itong isa mga kabarya is hard to find na 2000
2008, 10 piso. So ito yun, no, die 3 at saka error. So hard to find nga talaga mga kabarya, at saka di lamang hard to find, so napaka-rare pa kasi error. May halaga siya na 5,000 pesos ang isang piraso. So ayan, sobrang taas na ang ating mga 10 piso na barya. So ang ganitong mga klase na barya ay mahirap hanapin, itong mga rare at saka itong mga sinasabi natin semi hard to find at saka hard to find. So maraming nagbibinta sa atin mga kabarya na mga 10 piso na common tulad ng 2001, 2002, 2003, 2004, 5. So hindi nila alam kung ano yung pwedeng ibinta. So presyo, ito ay 10 piso year 2008, rare multi-error coin with bio condition. So meron pa siyang nilagay dito na plus previous 10 piso complete set of 10 piso for display. So ayan o. So ang presyo nito mga kabarya ay nagkahalaga siya ng 21,999 pesos. Ito ay rare na 2008. So kung makikita nyo, meron siyang error sa gilid, saka sa likuran, no, napakarami ang kanyang error. So sa presyong yan mga kabarya ay napakalaki. Umabot siya sa 21,999 ang isang piraso. At panoorin ang video hanggang sa dulo para malaman nyo kung alin dito sa mga taon na ito ang pwede nyong kolektahin. At hindi lamang ito, isama din natin yung mga pwede nyong kolektahin dito sa 10 piso na barya. Okay? So una dito mga kabarya, itong ating 10 piso na 2005. Ang 10 piso na 2005 mga kabarya ay meron siyang common na varieties. So ito yung reverse 1C. Meron siyang frequency na 13%. So napakarami kasi umabot sa 13% yung kanyang frequency. Meron siyang very fine na 25 pesos, extremely fine 25 pesos, almost uncirculated 25 pesos, uncirculated 61 pesos. So ito yung unang variety dito sa year 2005 na 10 piso, at ang pangalawa, pang-tatlo at saka pang-apat na variety ay lahat na hard to find. Kaya itong pangalawang varieties mga kabarya ay 2005 na reverse 2B. So meron lamang siyang 0.7% ang kanyang frequency. So ano ba tong reverse 2? So ito, no, reverse 2B. So dito ang nakalagay dito sa source na tinitingnan natin. So ito yung mga die 1, die 2 and die 3. So hindi nakadetalye itong mga 2A, 2B, ngunit meron siyang 1A and 1B, 1C at saka 1D. So itong 2B, ito yung katulad nitong 1B. Ang 2B mga kabarya ay sun with short narrow wrist sharp pointed star. So yan yung palatandaan mo sa 2B. So ito yung pangalawang varieties ng 2005 na reverse 2B. 0.7% lamang yung kanyang frequency. At ang pangatlo, ito yung 2005 reverse 3A. 0.3% yung kanyang frequency. So hard to find din ito mga kabarya. So yun nga ang ating reverse 3A na 2005 ay isa din sa hard to find. Then ang pang-apat na varieties, itong reverse 4. So ayan, no, reverse 4 na 2005 sa 10 piso ay meron namang siyang 0.09% ng kanyang frequency. So mas kunti pa ito mga kabarya isa nauna nating mga hard to find. So yan yung ating pang-apat na varieties. So ano ba itong reverse 4? So dito mo ipakita ko sa inyo itong example nitong reverse 4 na 10 piso 2005. So ang ipakita ko sa inyo ay base lamang dito sa kanyang star at saka sa kanyang cogwheel ay halos magkapareho lamang ang kanyang cogwheel sa reverse die 3. So high tit pa din siya mga kabarya, ngunit yung kanyang star ay short yung kanyang sinag. So hindi mahaba yung kanyang sinag, medyo maiksi siya, hindi katulad sa reverse 3 na mahaba. So ayan, no, makita nyo ang kaibahan sa reverse die 4 na 2005. So ito yung pang-apat na varieties dito sa 2005 na isa din sa pinaka hard to find na
10 peso. Okay? So, ang isa pa mga kabarya na meron din tatlong varieties, ito yung 10 peso 2008. Sa 2008 ay meron siyang tatlong varieties. Ang isa is semi-hard to find. Meron lamang siyang 6% sa kanyang frequency. Ito ay reverse 1B. At may uncirculated siya na presyo, 55 pesos. At ang pangalawang varieties nito mga kabarya is itong 2008 na reverse 3A. Ang reverse 3A, 0.8% yung kanyang frequency. So, isa nito sa hard to find mga kabarya. Kaya kasama ito sa mga kailangan nating kolektahin para mapakinabangan. At ang second na varieties o pangalawang varieties nito sa 2008 ay itong reverse 2A. Meron naman siyang 0.8% yung kanyang frequency. At ito ay isa din sa hard to find dito sa 2008 na 10 piso. And ang pangatlo, reverse 3A. Meron naman siyang 0.5% yung kanyang frequency. Isa nito sa pinaka hard to find mga kabarya dito sa ating 2008 na 10 piso. Kaya kasama ito sa mga collectible na mga barya na hinahanap ng ating mga collector. Okay? So yan yun sa dalawang taon na merong ang isa ay 4 na varieties at ang isa naman ay 3 ang kanyang variety. So ito naman ngayon yung mga 10 piso na pwede mong kolektahin para mapakinabangan. So una dito is year 2000. Meron namang siyang 22 sa very fine and almost uncirculated is 79. 180 naman yung kanyang uncirculated. Ang isa pa is reverse 1B, hard to find, 0.6%. Yung reverse 1B na 0.6% is 2001. At ang sunod is 2002 na reverse 1D, 0.7%, hard to find nito mga kabarya. At ang yung sinabi natin kanina na 2005 reverse 2B, 0.7%, 2005 reverse 3E, 0.3%, 2005 reverse 4, 0.09%. So kasama yan sa mga hard to find. Then 2007 na yung una nating hard to find na 0.5%, saka 2008 na reverse 3A at saka reverse 2A, 0.5% at saka 0.8% yung kanyang frequency. And 2009 0.6% hard to find. 2010 na reverse 3A, so ayun din, no, 0.9% din ang kanyang frequency, hard to find din yung nakabarya. At 2014 na reverse 3B, so hard to find 1.3%, at saka 2016 na reverse 2B, 2.0% lamang yung kanyang frequency. So yan mga kabarya, no, yung mga pwede nyo mapakinabangan dito sa 10 piso na barya. Kaya kung kayo ay magbinta, so yun lamang yung nabanggit natin ng mga barya, kasi karamihan dito sa mga 10 piso ay common. So kung ano yung mga nabanggit natin na mayroong mga sobrang baba ang kanyang percentage, so yun yung mga collectible na 10 piso. At yung mga hindi natin nabanggit, ibig sabihin yun ay mga common or napakarami ang mintage, kaya hindi na yun binibili mga kabarya, yung mga common na 10 piso. Kahit saan ay pwede mo lamang makuha sa mga tindahan. So marami kasing gustong magbenta ng kanilang mga barya, ngunit yung mga common na barya. Ang suggestion ko lang doon sa gustong magbenta ng mga barya, so alamin nyo kung ano yung mga hinahanap ng ating mga buyer at saka ng mga kolektor. So para malaman nyo, panoorin nyo sa video at take note kung ano yung mga taon na pwede nyong kolektahin. Okay, so hanggang dito lang muna at maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan ang OMG TV channel. Kung sa hindi ka nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo para lagi kang ma-update sa mga bagong video na upload natin. So ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless.